Hi Rap Squad! Welcome back! So, sorry na. Ayan, pasensya po sa mga nakamiss kung meron man. Pero do not worry kasi baby, ito na ako. Wala namang nagbago sa atin eh. Ay, meron pala. Kasi ngayon, di na ako single. Lord, thank you. Ang tagal ko tong hinintay. Amen. Okay, pero right now, alam ko na hindi halata na ako ay may jowa kasi hindi ako mukhang blooming. That's because, girl, wala pa tayong tulong ng siyensya. Okay, so magme-makeup muna ako because ngayon din po mangyayari ang aming second date. Ayan, so parang story time ito / get ready with me. Now, alam ko kung anong iniisip ng iba dyan, ha? Second date pa lang pero jowa mo na agad? True, ako ng marupok. Pero ganito kasi yan, okay? Kukwento ko nga, sandali. So sabi ko, diba, second date pa lang namin ito. But, believe it or not, we've known each other for siguro mga 2 years na. He messaged me sa Facebook noong 2019. Hi, Idol. At yung hi, Idol na yan, Diyos ko, hindi na bago sa akin yan. Parang halos araw-araw yata akong kakatanggap ng ganyang message. Especially on that year, 2019. Usong-uso yan. Pero, ang bago din ito is this time, girl. Napaklik ako sa nag-send ng Hi Idol. Ayan. Siguro kasi dahil sa kanyang profile picture na maaamin ko naman is na-attract talaga ako. Oo. Ano siya eh, maputi. Tapos lahat ng pictures niya, kahit yung mga nakatag sa kanya, ang fresh niya, mukhang mabango, ganon. And ang galing niyang pumorma, as in, ang guwapo ng datingan, ganon. So, boosh! Target lock si bakla. Nireplyan ko siya, sabi ko, hello, ang cute mo naman. Sinabi niya na viewer daw niya ako, nanonood siya ng videos ko at nakukutan din daw siya sa akin. Tapos ayun, alam nyo na, normal na kalakaran ng mga taong malalande. Char. Mga taong may chemistry online. O, binabango ko pa. Tumagal yung aming pag-uusap or chat not only for days, not only for weeks, but also for months. Ayan. And I could say na around mga 6 months nga, syempre, nandyan na yung mga tipo ng messages na, good morning, breakfast ka na, good afternoon, anong gawa mo, good night, see you in my dreams, ganon. So, okay lang naman yon. Feeling ko, normal naman yon sa mga nag-uusap online, 'di ba? Pero, meron na naman pong ginawa si Kuya mo na bago sa akin. Siya po yung unang nag-I love you online. O, ganda ko kasi, 'di ba? At dahil dyan, never po akong nag-I love you back. Joke lang nga, hindi dahil sa maganda ako. Pero, alam mo yun, para sa akin kasi, napakabigat ng words na I love you. So, I sworn to myself na kung may sasabihan man ako ng I love you, hindi someone outside my family or outside my closest friends talaga. And siguro, isa ding reason is even though may feelings ako sa kanya at matagal na kami magkausap, hindi pa rin namin magawang magkita-kita. Di ko pala nasabi, di ko na-mention na kaya kami hindi magkita-kita is because busy siya, busy din ako, at malayo siya sa akin. Though hindi naman sa ibang bansa, sa Pilipinas pa rin, pero malayo. Okay, fine. Masyado siyang malayo with a twist kasi hindi lang pala siya yung kausap ko that time. O, diba? Marupok na, malandi pa. Char. Hindi, guys, ito lagi kong sinasabi ha. Kung single ka, it's your privilege to know and have your options. And as for me, single ako ng mga time na yon, meron akong 3 options. I think. Pero out of the 3, siya yung pinaka-consistent. Sa kanya, pinaka-malapit yung loob ko. Like, I could tell him whatever it is I have on my mind. Siguro din kasi nakuha or nahuli niya yung aking language of love. Ayan, alam nyo ba yon? Language of love is parang mga gestures na ginagawa ng tao or ng partner mo na fully na-appreciate mo at na-feel mong mahal ka niya. And as for me, yung language of love ko is words of affirmation and quality time. So with him, lagi kaming may ganon. So, feel na feel ko. Damang-dama ko talaga na love niya ako. Tapos sinasabi pa niya verbally sa akin na I love you. And for a time, even though hindi ko pa siya nami-meet personally, I know na siya na yung gusto kong maging next boyfriend.
So, gumawa ako ng promise. Ayan, alam naman po natin kung anong nangyayari madalas sa mga promises. Sabi ko, okay, if hindi ka magbabago, if ganyan ka pa rin up until the moment na mag-meet tayo, tayo na. Yan, sabi ko sa kanya. Pero plot twist na naman. Sabi ko nga kanina, merong 3 akong kinakausap or ine-entertain during this time. And yung isa doon, girl, nagpakitang gilas talaga siya. At sabi ko nga itong si baby, siya lang yung malayo sa akin. So itong si guy number 2, malapit siya. So kapag nagpakitang gilas siya, grand talaga yung gesture. Like susunduin niya ako, magla-lunch kami outside, magdi-dinner kami outside. This is before COVID pa, ha? Hanggang sa, alam nyo naman, diba? Marupok ako. Nagkaroon din ako ng feelings for guy number 2. Ayan. Actually, hindi lang ako marupok, pero gago din ako kasi nung nagka-feelings ako kay guy number 2, I decided not to talk kay baby anymore. Even though meron akong promise, meron kaming sumpaan sa isa't isa. Naisip ko na, siguro kapag huminto ako sa pag-message or naging sobrang cold ako dito kay baby, dito sa taong ito, magigets na niya na wala ng chance kasi nakahanap na ako ng iba and for that, he should move on too. Ganon. Pero he didn't. Every day, nagme-message pa rin siya ng good morning, kumain ka na ba, I hope you are doing fine. And by this time, nagsa-start na rin yung pandemic sa mundo, so he is reminding me to always wash my hands, to always sanitize, wear mask, wear face shield, para safe ako palagi. Hanggang sa one day, na-realize ko na lang na, Boba, ano ba yung ginagawa mo? Yan nga yung main reason kung bakit ka na-traumatized in your past before somebody ghosted you or multiple guys ghosted you. So, diba, bakit mo ipapasa sa iba? And this time, gusto kong tapusin yung chain ng pananakit na iyon. At sasabihin ko sa kanya yung totoo. Gusto ko siyang bigyan ng proper closure. So, I sent him the closure that I thought he needed through text message. So, ito yun. Sabi ko, hello, Toot! Ito yung masakit eh. Alam mong may something kapag pinalitan na yung call name mo doon sa first name mo. So, anyway, ayan. Hello, first name. Salamat sa pasensya mo. Alam ko, nagtataka ka kung bakit hindi na ako madalas mag-reply, pero hindi mo lang masabi kasi you respect me and I admire that about you. Pero for now, all I can offer is friendship kasi napakabuti mong kaibigan. Pasensya na ulit and stay safe. Never ko nang binuksan yung conversation namin on all platforms. Hindi ko na gustong malaman kung anong ire-reply niya, kung anong isusumbat niya because he has every right to be mad at me. Basta ang pinairal ko lang that time is how selfish I am. Na parang sinabi ko, okay, ayan, binigyan kita ng closure, I did my part. Now itatapon ko na whatever it is we have for almost a year. Ayun, so fast forward to a year, dumagdag din si guy number 2 sa long list ng mga lalaki ni Raph na hindi nagtagal. Oo. Though wala naman akong galit sa kanya, hindi naman niya ako sinaktan in any way, shape, or form. Siguro kasi ang naging main focus lang ng aming pagsasama is yung aming paglabas-labas, yung aming pag-dinner date, pag-movie date, and with the pandemic happening, of course, yun din yung nawala sa amin. Hindi na or illegal na namin gawin yon. At itong guy kasi na to, hindi siya ma-text, hindi siya ma-call, hindi siya ma-update. Hindi rin siya showing ang kanyang feelings sa akin. So wala rin, hindi ko rin nakuha sa kanya yung language of love na dati nakukuha ko from baby nga. Ayan. Alam niyo, feeling ko sabi ni Lord, choosy ka pa. Binigay ko na nga sa'yo yung tamang tao. Naghanap ka pa ng mali? Naghanap ka pa ng iba? Ayan, binawi lahat. Pero no regrets naman. Alam niyo, happy din naman ako na by that time, hindi pa ako binigyan ni Lord ng jowa or ng love life. Kasi nagkaroon din ako ng moments to, be alone and fully assess
kung sino ba talaga ako. Ayan. At kita nyo naman ang pagbabago, di ba? Ayan, nalilihis tayo sa video. Going back, there's another twist. Sa pandemya, hindi lang pala ako yung nagbago. Oo, kasi nakita ko sa Instagram na ang dami ring nagbago kay baby. I mean, sure, sabi ko naman kanina, mukha siyang fresh at mabango. But this time, mas pina-fresh at mas pinabango kasi nadagdagan siya ng ng mga tattoos. Ayan, so mukhang mapapalaban tayo, sister. At kasama niyan yung alam mo yung feeling na kapag nakita mo yung picture ng isang tao, tapos somehow, naalala mo kung gaano kanyang tratuhin, yan yung na-feel ko. In short, gusto ko siyang landiin ulit. Nag-slide ako sa kanyang DM. Oo, ang sabi ko, "Hi, crush mo pa ba ako?" So, ayan na. Nakita ko na seen na niya yung message ko. Nahantay ko yung answer niya kung crush pa niya ako or hindi. Hanggang sa ayun lang. Sinin lang ako. Aminin ko, masakit talaga yun. But at the same time, aamin ko rin na, yan, deserve mo yan. Sinaktan mo na nga yung tao, tapos yung next message na sasabihin mo sa kanya, "Hi, crush mo pa ba ako?" Gaga! But after 2 days, girl, handa ka ba? Ayan, di na ako scene zone. Nag-reply na siya. Ang sabi niya is, "Kamusta?" Ayun lang naman, kamusta lang naman. Pero girl, the fact na gusto niyang malaman yung estado ko ngayon. Yes! Yes! Ayun, so may moment na parang binring up ko na pumapayat ka. Parang nagkaka-abs ka ngayon na. Sabi niya, hahabulin ko si Marco. Marco Gumabaw, artista. Sabi ko naman, buti pa si Marco. Hinahabol. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. Nag-reply siya, sabi niya, "Sige, habulin kita." Boom! Pero ito na, nakahanap ako ng opportunity para i-segue yung communication into something serious. Kasi 1 year ago nangyari yung pag-ghost ko sa kanya eh. And sa 1 year na yon, mas marami akong na-realize, mas marami akong naranasan. Enough for me to know na I owe him an apology, a legit one. So, sabi ko, actually, hinabol mo pala ako. Sorry. Aww. Sabi niya, "Oo nga eh. Ikaw lang napagod. Nawala ako, humabol lang ng humabol." Tapos nag-joke ako kasi syempre, nagiging masyadong seryoso yung conversation eh. Sabi ko, akala ko kasi tagu-taguan na yung laro eh. Joke, pero seriously, you didn't deserve that. Ang gago ko, sorry. And then, being his selfless self, sabi niya, "It's okay. Tagal na nun. Past is past. Let go na yun. Ang mahalaga is yung ngayon, di ba?" True. Ano ba? And then, I don't know why. But in that, ano ba yan? But in that moment, nung sinabi niya na okay na yun, past is past, napatawad na kita. Epekto ng pills to eh. Naalala ko how selfless he is to me, na may mga time na antok na siya, pero hahantayin pa niya akong matapos sa pag-film, pag-edit sa trabaho ko para sabay kami magsisleep dati. Ganon siya ka-selfless na minsan nakakalimutan niya yung sarili niya para lang mapakita niya yung love niya for me. Nireplyan ko siya ng, "So, pwede ba ako bumawi?" Sabi niya, "Saan ka babawi?" Sabi ko, "Sa habulan." Para akong tanga, iiyak ako tapos natawa. Epekto ng pills to, hirap. Ayun nga, sabi niya, "Saan ka babawi?" Sabi ko, "Sa habulan." Tapos nag-reply siya, sabi niya, "Sige, papahuli ka na ba? Magpahuli ka na, please." Then, di na ako nagpaligoy-ligoy. Tinapat ko na siya sa gusto kong mangyari. Sabi ko, "Let's start constantly talking again, please. I want you to get to know the new me."
Ayan, kasi masasabi ko talaga na yung dating Raph took him for granted at hindi niya deserve yun. Ang deserve niya is yung ngayon na Raph na for sure ma-appreciate lahat. Including yung love na kung pwede at kung kaya, maparanas niya sa akin ulit. Tapos nag-reply din siya, sabi niya, sige, gusto ko din ipakilala yung bagong ako. Okay. Dali mo palang kausap, boy. Mga more than a month din namin kinilala yung bagong versions ng isa't isa. And then one night, kaya na naman si kuya nyo. Okay, nagsabi na naman siya ng words na, I love you. Good night, baby. I love you. Alam nyo kung dati hindi ko masabi sa kanya yon kasi hindi pa ako sure if nakikita ko siya sa future ko. Pero nung gabi din na yon, nasabi ko yung I love you too. Mali yung voice message ko nung una. Good night. Sweet dreams. I love you too. Sobrang lakas nung feeling na ayoko nang maging gago. Ayoko na siyang mawala ulit. Kasi alam ko pag nandyan siya, mas madali yung lahat. Mas kaya ko yung lahat. Naalala nyo, sabi ko kanina, when I gave him the closure that I thought he needed, never ko nang binuksan yung conversation namin or yung kung ano yung magiging reply niya doon sa closure na inakala kong closure talaga. So, I discovered na meron pala siyang long message para sa akin after that. Okay, sabi niya, may isa akong taong sobrang iniisip. Nung una pa lang kitang nakausap, hindi ko in-expect lahat ng yon kasi napapanood lang kita, tapos crush pa kita nun. So, wala akong masabi. Galing nga ako kapag nagkakausap tayo Gusto ko man sabihin sa'yo, harap-harapan itong nararamdaman ko. Alam kong maraming hadlang at maraming kalaban. Pero siguro sana binigyan mo ko ng chance para ipakita sa'yo at ipadama na naging importanteng tao ka. Alam ko ang daming beses at ang daming araw na ang lumipas na hindi tayo nagkakausap. At aaminin ko, sobra akong na-shock. At sobrang sakit para sa akin nang nangyari. Pero, matatapos din ang lahat ng ito. Gusto ko sana sabihin sa'yo na namimiss kita araw-araw. Kahit hindi mo pansin, gusto ko ipabatid sa'yo na masaya ako na nakikita ka araw-araw sa mga videos mo sa YouTube. Ako yung unang nag-aabang sa mga yon. Gusto kong silayan yung taong nakausap ko at napamahal na sa akin. Wala na, sira na yung makeup ko. Kahit malayo ka man, gusto ko balang araw makasama ka at makita ka. Lagi kang mag-iingat. Mahal na mahal kita, baby. I miss you so much. Feeling ko kailangan kong ulitin yung makeup ko. At hindi pa tapos. Meron ba siyang pahabol na congrats pala? Mag-iingat ka palagi, ha? Sana hindi ka pabayaan ni guy number 2. And nung night na nabasa ko yun, na-discover ko yung long message niya na yun na hindi ko pa nabasa in the past or pinili kong hindi basahin in the past. Tinawagan ko siya. Sabi ko, sure ka ba na gusto mo kong kausapin ulit? Kasi maintindihan ko kung ayaw mo na. Hindi man lang kita nabigyan ng chance. Hindi ko man lang na-consider yung feelings mo. And ikaw as a person. Pero gusto daw niya. And that time na kahit iba na yung pinili ko, ako pa rin yung choice niya.
Ganda. Oh, baby, kung late ako today, now you know. Hoy, masaya ako. Hindi ako umiiyak kasi malungkot ako. Naiiyak ako kasi nare-realize ko ang sama ko pa ng tao. And na-appreciate ko siya as a person. Putik na yan. Wala na tong pag-asa. Ang cakey-cakey na dahil sa luha. Okay, from the top! From the top! Anyway, fast forward, kailan lang? August 31st. Ayan, katapusan ng August. Lumuwas siya sa kanyang pinanggalingan to Manila kasi meron siyang work, meron siyang racket. At the same time, we also found time. Kahit pandemya, sumunod kami sa protocols para finally magkita na. So natuloy, thank you Lord. Nagkita kami at doon din, maotak ako eh. Doon din pinaalala ko sa kanya. Sabi ko, uy, lala mo dati? Sabi ko, pag nagkita tayo na. No choice siya. Kami na. Kaso ang problema, August 31 yun. Hindi naman every month may 31st. So, paano na ang mot-mot namin? Diba? So, sabi namin, September 1st na lang ang gagawin naming anniversary date. And wala naman akong problema doon. Kahit mot-mot namin on November 1, okay lang kasi patay na patay siya sa akin. Yes. Anyway, yan nga, September 1, I was able to announce sa aking Instagram officially na, girl, the long wait is over. Hindi na ako single anymore. With the caption, never easy but always worth it. And yes, feeling ko yun yung new definition ko of the word love. Love, it is never easy. Sobrang daming sacrifices, sobrang daming lessons, and sobrang daming chances ang pwedeng maging involved dyan. Pero, kapag tunay at totoo yung love na meron ka, lahat ng sacrifices mo, lahat ng paghihirap mo, those are all worth it. At ito pa, funny thing is, nung August 31st nga, nung pagkikita namin, sobrang ingat namin. Promise, sumunod po kami sa protocol and actually, never, not even once namin tinanggal yung aming mask. So, hindi talaga namin nakita yung lower parts ng faces ng isa't isa. Diba, jowa mo, hindi mo alam yung itsura talaga. But today, girl, ibang usapan kasi merong places actually sa Manila, like sa Soler, Manila, na yung mga restaurants, pumapayag sila mag-dine-in yung customers as long as super limited lang yung mga tao. And may oras lang, I think hanggang 2 p.m. lang. So we decided to grab our lunch there. Yun nga lang, uulitin ko tong makeup ko talaga kasi girl, basag na. Hindi pwedeng. Ganito ang unang beses na makikita niya ako. So forgive me, I will be off cam. Ulitin ko lang ang aking makeup. Isusuot ko na yung medyo conservative na outfit. Hindi ito kasi girl, second day pa lang, baka may manggigil. And my extensions. Ayan. Magbabalik ako pag nandun na ako sa venue at pag kasama ko na siya. Okay, andito na po ako. I arrived safely. At first time mo makikita yung mukha ko. Alright, voice over tayo mga sisters dahil malayo sa akin ang camera. But anyway, kasama ko na si Baby. At since first time niya makikita yung face ko without the mask, dapat nang mag-retouch tayo. So ayan, nilabas ko ang aking mahiwagang makeup kit at sponge na may luha at uhog kanina. So sanitize muna ako at para surprise. Takpan mo yung mata mo na. Takpan mo. May trust issues ako. Wow! Okay, ayan na. Pwede na. Boom! Hello. Hello. Ako nga pala yung girlfriend. Boom! Isayaw mo ako sa gitna ng
Kapalit man ito. Okay, sa Soler, andito kami sa Waterside. Tama no, baby? Yeah. Waterside Restaurant. Meron kaming spaghetti carbonara ang tawag nila dito eh. Tapos, spaghetti bolognese. And then, ano to, quesadilla na may fries. Sobrang bango. Oh, wait lang. Picturean ko muna Instagram story.